So, gaano po sa palagay ninyo kaimportante sa investigasyon po ng House Blue Ribbon Committee ngayon, ito pong revelasyon ng PSA na wala silang record na may totoong tao na ang pangalan ay Mary Grace Piatos? Yung naging move po ng committee na yan is just to also give fairness, no, and justice to the OVP. Para makita po na hindi lang po ang mismong mga committee members ang nagsasabing merong questionabling ARs. Kaya nga po namin we sought the help of the assistance of PSA para yung credible na agency ang magsasabi at ma-affirm at ma-confirm po sa committee at sa buong bayan na yung sinasabi po nating Mary Grace Piatos ay hindi siya, no? Hindi ka panipaniwala po yung mga pangalan. So, na-confirm na mga po, no? I think it validates our initial questions that Mary Grace Piatos could be a made-up character. That's why, sabi ko nga po, the PSA has the mandate and I think the capability and the competency para i-prove po kung whether a certain Mary Grace Piatos is indeed a real person or a made-up character. Ngayon lang po, they have confirmed na wala ho silang record. So sa palagay po ninyo, sapat ng dahilan nito para sa impeachment ni VP Sara? Well, the other possible impact at effect ng ganito sa mga na confirmation ng PSA could actually be a supporting evidence to those who have filed their impeachment complaint kasi alam ko po part dun sa mga articles na sinubmit ng CSOs yesterday ay isa itong mga questionable ARs. So this actually reinforces, no, I should say, their complaint na itong mga ARs questionable ay mukhang hindi dumaan sa proseso na naayon sa joint memorandum circular. At ano po ang inyong personal na posisyon pagkatapos po manawagan ni Pangulong Bongbong Marcos mismo na wag na po itong pag-aksayahan ng panahon pero ito po'y sumusulong pa rin at ngayon nadagdagan pa nga ho sila ng armas o bala para ho dito sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Well, wala naman pong nagpe-preclude sa kung sino human, individual, nasa Constitution naman po natin, pinapayagan po ng ating Constitution na magkaroon din po o maghain ng impeachment complaint kung sino mang grupo ang gustong mag-file ng impeachment complaint. So, independente naman po ang ating lehislatura. So, I guess those who filed their impeachment complaint do not feel that there's a need for them to be affected by the President's pronouncement. Ang pagkakaalam ko personal, if you ask me, it's an advice in an appeal. I think the President also is coming from having served the Congress, both the chambers, naging congressman naman po siya, at naging senador, ay alam po niya yung independence ng bawat branches po ng ating government. Ang take ko lang po doon is just a matter, because the President is just being practical about the time, at yung kanyang pong sinabi position niya doon ay hindi naman po directive. Ang pagkasabi naman po niya, it's just an advice in an appeal. Okay. So, yun lang po yung aking interpretasyon doon. Huling tanong na lamang po, ano po ang ating hinihintay? Ano po ang susunod na hakbang pagkatapos dito? Dito po sa tila determinado po nilang gagawing impeachment. Yung pag-endorse po ng impeachment, meron na po tayo under the House rules. Mayroong 10 working days para po mapag-usapan at may refer po ito sa Committee on Justice. Doon po sa Committee on Justice, they will ferret it out among themselves, the members of the Committee on Justice, and kung ano yung complaint mismo, no, yung merits and the substance of the complaint before they can forward this to the plenary. Meron naman pong 10 working days. The reckoning time, yung 10 working days is upon the referral, itong complaint na sinubmit nung former Senator De Lima. So let's just see kung ano po yung magiging desisyon ng Committee on Justice on that. Inform and substance, tama po ba? Tama po yun, inform and substance. Kasi ang pagkakalam ko po, 5 articles of impeachment po ang nilalaman nung kanilang complaint. Okay. So yes, it's a matter of procedure. It will go through the process of referring this first to the Committee on Justice. Maraming salamat, House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong.